No? Babasahin ko po sa inyo. Sa isang talata ng Malakias 1:11, Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. meron po palang hula ang Diyos o prophecy na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan, matatanyag ang pangalan ng Diyos ng Israel. Magiging dakila ang kanyang pangalan. Ang kahulugan po nito, mayroong gawain ng Diyos na mag-uumpisa sa silangan papunta ng kalunuran. Kaya dadami, no? Lalaganap. Hindi dahil sa panghihikayat sa laman, sa trabaho, sa impluensya, sa kalibugan, sa babae, hindi doon. Kundi, sabi ng Diyos, mababalitaan ang kanyang pangalan, mag-uumpisa sa silanganan, papunta sa nilulubugan ng araw. Ang kasinonimo niyan, yun po ang gawain ng pagliligtas ng Diyos. Mag-uumpisa sa silangan. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayon, magliligtas pala ang Diyos, sabi niya, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Magkakaroon ng bayan ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan, papuntang kalunuran. Kapareho nung kay Malakias, mula sa sinisikatan ng araw, hanggang sa nilulubugan niyaon, from east to west. Yung pagliligtas ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saan sa silanganan? No? 24:15 ni Isaias, kapatid na Daniel. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayon, sa silanganan, hindi sa kontinente, hindi sa China, no? Hindi mag-uumpisa sa Australia, hindi. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat. Napakaliwanag namang hula nito, mga kababayang Pilipino. Mag-uumpisa ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Mag-uumpisa siya sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Pilipinas na Pilipinas yan eh. Bakit? Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat eh. Kaya nga ang tawag dito sa panahon nung nakaraan, Las Islas Filipinas. No? Tawag nga ni Rizal eh, Perla del Mar de Oriente. Parang mga perlas sa silanganan ang mga pulo ng Pilipinas. Mag-uumpisa sa pulo ng dagat sa silanganan, mag-uumpisa ang pagluwalhati sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Ito lang naman ang iglesyang ito, ang nag-umpisa sa silanganan na nakarating ng kalunuran ng nangangaral eh. Si Manalo nag-umpisa sa silanganan, hindi naman nangaral sa kalunuran eh. Ba't sila nagkaroon ng miyembro sa kalunuran? Kasi nag-asawa yung mga miyembro ng Amerikano, pero hindi sila nangaral dito. Kaya nagka-miyembro, nag-asawa yung mga miyembrong Pilipino nag-settle sa Amerika, kaya nagka-miyembro sila ron. Tayo hindi. Nag-umpisa kong mangaral sa silangan sa mga pulunan dagat sa Pilipinas at sa buong kontinente ng Amerika. North America, Canada, Central America, tapos South America. Hindi kagaya ng iglesia ni Manalo, galing nga sa Pilipinas, nakarating nga ng Amerika, pero hindi naman nangaral yung mga ngaral nila rito eh. Nag-asawa lang yung miyembro nila, kaya nagkaroon sila ng mga kapatid dito. Alam niyo mga kapatid, kaya ko lang ito pinakikita, para maipakita sa inyo, ma-appreciate nyo yung salita ng Diyos eh. Kasi ganito po.
Kung gagawa ka ng butas sa mundo, ang tawag po sa siyensya ron, antipode map o yung tunnel map. Mag-uumpisa ka sa Pilipinas kung saan ako nangaral, kung bubutasin mo ang mundo para makarating ka sa kabilang dako, ang lalabasan mo po, Brazil. Ayan, yung antipode map na tinatawag. Umpisa ka sa Pilipinas, makakarating ka ng Brazil. Yun mismo ang nangyari sa akin eh. Hanggang sa India nga, meron ng mga kapatid eh, no? Ito lang naman ang relihiyon, itong Iglesia ng Diyos na natatag sa Pilipinas, ito lang naman ang relihiyong galing sa silangan na pumunta ng kalunuran para mangaral. Wala namang iglesyang iba nang gumawa nito. At bakit po? Pag-isipan nyo, mag-aral kayo ng istorya, mga kababayan, ano? Ang iglesia dito sa kanluran, ang iglesia rito galing sa kanluran eh. Katoliko galing dito sa kanluran. Protestante galing dito. No? Ang tanging iglesia ngayon dito na galing silangan papuntang kalunuran, itong iglesia ng Diyos. At ito, nangaral talaga. Natatag dito na nasa Argentina, sa Bolivia, sa Chile, sa Colombia, sa Costa Rica, sa Dominican Republic, sa Ecuador, sa El Salvador, sa Guatemala, sa Haiti, sa Honduras, sa Mexico, sa Nicaragua, sa Panama, Paraguay, Peru, Uruguay at saka Venezuela. Bukod sa nasa Amerika, United States of America, at sa Canada meron pa rin. No? Nagpapakita na yung sinasabi ng Diyos, pararamihin ko sila, hindi pagpaparami ng tao yon. Plano ng Diyos yon. Ililigtas niya ang kanyang bayan, mag-uumpisa sa silanganan, sa mga pulunan dagat, papunta sa kalunuran. Nasa Biblia po yan, mga kababayan. Kaya, alam nyo, karangalan nating mga Pilipino na nangyari itong hulang ito eh. Nasabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Kaya dumami ang miyembro sa samahang ito. Bunga ng pangangaral, hindi bunga ng pag-aasawa ng miyembro. Kaya yung pagdami ng samahang ito, hula po ng Diyos ito. Salita ng Diyos, propesiya sa Biblia. Kaya ako ito sinasabi sa inyo, mga kapatid, kasi dapat, kaya tayo gagawa ng mabuti para maging kasangkapan tayo ng Diyos para dumami ang mga lingkod ng Diyos. Yun ang pagpaparami ng Diyos. Hindi dahil sa impluensya, hindi dahil sa kampi-kampi, hindi dahil sa pag-aasawa, hindi dahil sa pera, kundi dadami ang mga lumuluwalhati sa Diyos dahil sa nakikita nila ang ating mga ginagawang kabutihan. At salamat sa Diyos, nang makarating kami rito, mga kapatid. Bagaman sabi nila may mga mataas daw ang crime rate dito, awa naman ng Diyos. Napakaraming taong nasumpungan kaming may takot sa Diyos. Mga taong nakikinig ng aral, tumutulo ang luha eh. Ngayon lang daw nila narinig. Nakikinig sila, tumutulo ang luha nila. Naririnig nila, binabasa yung talata sa Biblia. Tumutulo ang luha ng mga taong ito. Malalaki, mababae, tumutulo ang luha. Dahil sa salita ng Diyos. Hindi dahil nabigyan ng pera, hindi dahil sa kung anumang dahilan. Naintindihan nila yung aral ng Diyos. Natutupad yung sinasabi ng Diyos, pararamihin ko sila. Hindi sila mangangaunti. Aking luluwalatiin sila. Hindi sila magiging maliit. Yan po ang nagaganap, mga kababayan. Kaya, kung inyong pag-iisipan, kaya pala tayo binigyan ng Diyos ng obligasyon
na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, makisama ng mabuti pati sa kaaway, sa kapitbahay, sa kamag-anak, sa asawa, sa mga anak. Napag-aralan na natin yung mga aral na yan eh. Kaya pala ganun, gusto ng Diyos maging kasangkapan tayo para magbunga ang kanyang gawain. Magbunga ang katwiran. Sabi ng Biblia, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at ang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Nakakahikayat tayo dahil sa katwiran, hindi dahil sa iba't ibang impluensya ng tao. Dahil sa katwiran na naliliwanagan ng mga tao. Dahil sa katwiran na hindi nila narinig sa ibang mga iglesia rito. Tandaan nyo mga kapatid, tayo po ang unang-unang iglesia galing sa silangan na nakarating dito para mangaral. Ano man ang gawin nila ngayon, ang kinatuparan ng hula na magmumula sa silangan sa mga pulunan dagat, ang pagliligtas ng Diyos ay kami po ang kauna-unahan dito. Walang nauna sa amin. Dito sa parting ito ng kanluran. Para matupad yung sinasabi ng Diyos, mula sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan niyaon, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Dapat maging bahagi po ng pananampalatayang tatanggapin ninyo, mga kapatid, ang pinagmulan ng pananampalataya ninyo. Hamak na bansa ang Pilipinas. Sa buong mundo, kung tignan ng mga Pilipino, dahil alam nila, domestic helpers. Pero dito po, hindi domestic helpers ang tingin nila sa amin. Mahal nila kami rito dahil sa aral na napakinggan nila. Meron silang mga patotoo eh. Hindi ko na lang mapapatugtog lahat eh. May pastor, 45 taon na pastor siya ng asembleya. Nung marinig niya ang aral dito, lumayas siya doon. 25 taong pastor. Merong 17 taong pastor. Ang dami nun eh. Hindi ko na lang natatandaan lahat eh. Nang marinig nila yung aral, talaga palang sa Biblia, may hula pala ikang magdadala ng totoo dito sa amin. Naintindihan nila, may hula, ang katotohanan manggagaling sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Kasi marami rin namang relihiyon sa silanganan eh, pero hindi naman ang Biblia pinapangaral eh, kagaya ng Buddhism, galing sa silangan, Shintoism, galing sa silangan, yung Hindu, galing sa silangan, ano? Pero hindi naman yung Biblia pinangangaral eh. Ang nangyaring nangangaral dito ng Biblia, ang unang-unang galing sa silangan, ang samahang ito, mga kababayan. Para matupad ang hula na sinasabi sa mga huling araw. Kasi naririto po tayo ngayon sa tinatawag ng Biblia na mga huling araw. Basahin natin ang 30:19, kapatid na Daniel, hanggang 23. 24. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan yaong lahat na nagsisipighati sa kanila. At ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. At aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin. Sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. At kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Ayun, mangyayari po pala ito sa mga huling araw na itatatag ng Diyos ang kanyang bayan. Ang sabi,
Kayo'y magiging aking bayan. Ako'y magiging inyong Diyos. Yun. Ang mabangis na galit ng Panginoon, yung paghuhukom, hindi darating yon hanggang sa maisagawa ang haka ng kanyang puso sa mga huling araw. Inyong mauunawa. Kaya ito nagaganap sa mga huling araw. Nasa panahon po tayo ng mga huling araw, eksaktong naganap ang hula ng pagkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw, mag-uumpisa sa silanganan, papunta ng kalunuran. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Magaganap po ito sa mga huling araw. Nag-umpisa ang gawain ito sa Pilipinas. Ngayon nandito sa kalunuran, dumaan sa iba-ibang mga lugar, nakalaganap ngayon sa iba't ibang lugar ng mundo. Kung kayo'y magiging bahagi, mga kapatid, kung mababautismohan kayo, kung merong tatanggap sa aral na ito, kasama na namin kayo. Kayo'y binhi, tanim na magbubunga. Magbubunga ng mabubuting gawa para makahikayat pa tayo ng lalong maraming tao na susunod, maglilingkod, at magtitiwala